Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan lang ho natin. Ito hong si Boy Pangil. Okay, alam niyo naman ho, ito si Boy Pangil. Ito ho si, ito ho yung dating journalist. Dating nasa mainstream media na ngayon ho ay nalaos at nawalan na ho ng karir. Ibinaba niya na ho yung kanyang sarili. Ano? Kasi kung ito may karir pa, ito ay iba actually kahit laos na pinapangalagaan pa rin ho yung sarili, yung dignidad, yung sarili, inaalagaan pa rin ito ho si Boy Pangil, ito ho si Jason sa mukhang talagang pinababa niya na ho ang kanyang sarili. Kasi kung ito may karir pa at nire-respeto niya pa ang sarili niya, hindi ganito ang galawan nito sa social media. So, ibig sabihin nito, tanggap niya na sa sarili niya na wala na siya. Kumbaga, tingin niya sa sarili niya, parang kung sino-sinong vlogger na lang din ang sarili niya. Parang ganun Ang daming ito si Jason sa mahilig ito mahilig ito magpa-mind conditioning ng kanyang mga manonood, kanyang mga follower. Dati may pinost din ito yung mahilig ito mag-post. Tapos yung post niya may safety. Alam niyo yun, yung magpo-post siya, magpapa-mind conditioning siya ng tao. Pero yung post niya may halo pa rin yung tipong maliligtas siya sa kanyang post. Parang hindi siya makakasuhan. Parang ganun style nito Tulad dati, mayroong pinakalat ito na yung about kay General Torre. Yung na-hospital, na-confine. Meron pa to yung chopper na nandoon sa bang hospital yun. Basta hospital. Ngayon, kesyo raw nandun si Pangulong Bongbong, nagkasakit, kesyo ganito, ganyan-ganito, malapit na raw, ganyan-ganyan. Na hindi naman totoo. O ngayon mga kababayan, mahilig to sa ganitong diskarte, yung magpapamind conditioning sa post. Oo, parang lalasunin niya yung utak ng kanyang mga manonood. Mahilig to sa ganyan. Style niya ito Ano kasi ito, parang wala na ito Wala na ito si, kumbaga kumbaga to si Jason sa parang na ito, yung hindi mo malaman kung wala nang kwenta o patapon na. Ayoko naman sabihin na ganun totally kasi tao rin naman ito kaso. Nagtataka ako bakit, ano nangyari dito, Parang yung sayang yung, alam mo yun, although laos na siya, although wala na siya sa mundo ng mainstream media, wala rin siya sa mundo ng ganon, dapat pinangalagaan niya pa rin yung kasi may iniwan siyang legacy. Kasi itong mga ito, nung mga bata kami, ito yung mga napapanood naming sikat. Kasama niya si Mel Chanco. Kumbaga kilalang-kilala ito ng batang 80s, batang 90s Di ba? Ang problema, anong nangyari dito? Parang ang layo na ng kanyang karakter, mga pinakikita, doon sa kilala nating Jason sa dati, nung mga late 2090s. Ang layo na, parang ibang-iba na itong taong ito. Sayang siguro kung nakikitaan ito ng maayos pa rin, at siguro kung may YouTube channel ito, na tumatalakay ng mga balita issue rito sa ating lipunan, baka may makapansin pa ritong TV network at bigyan siya ng programa di ba kung iaayos, kung magkakaroon siya ng YouTube channel, kasi may pangalan ito sa industriya ng pagbabalita Actually, meron siyang pangalan hindi natin kinakailangan itanggi yan. Meron kilala ito
kung sakaling may YouTube channel ito at tumatalakay ng tamang pagbabalita sa issue rito sa ating lipunan, baka mapansin ito ng malalaking TV network, bigyan siya ng programa, di ba? Pero ewan ko ano nangyari sa landas nito. Ano nangyari? Ano nangyari sa landas nito? Parang napariwara eh, no? Katulad ito, meron siyang post na ganyan, mga kababayan. Wala siyang binanggit na credit, ganito, ganyan yung picture. Wala siyang binanggit. So, wala siyang binanggit na picture credit to, wala. So, pag binasa ito ng isang manonood or tumitingin sa social media, iisipin sa kanya talaga itong picture na ito. Siya ang gumawa, siya ang nag-edit. Ayan o. Meron isang babae na kapula. Ayan. May blazer na pulang damit, tapos nakadress. May backup na dalawang pulis na hawak-hawak siya. Na parang ang dating yung babae nakaposas, parang ganun yung dating. Pero yung pulis, kung makikita nyo, blurred ho yung muka ng dalawang pulis. At yung mukha ng babae ay nakatakip din ho ng blurred. Ganito ho yung caption ni Jason sa mga kababayan. Ayan, legit na ho niyang FB yan, FB account. Basahin natin yung kanyang caption. Humihingi po ako ng dispensa sa lahat ng nakasubaybay dito sa aking pahina. Hindi ko mapagbibigyan ang inyong kahilingan na kilalanin ang sinasabing Pilipina. Pilipina raw ito Binanggit na Pilipina. Pilipina na bitbit ng mga pulis ng LAPD, Beverly Hills North Police Division. Meron po siyang kahawig sa pangangatawan, kilos at paglalakad. Pero hinihintay ko ang iyong opisyal na tugon ng mga may kapangyarihan sa Los Angeles County sa tunay niyang pagkakakilanlan. As soon as we get this information, we will most definitely share it with you. Thanks, sabi niya. So, pag-mind conditioning naman ito, mga kababayan. Una-una sabi niya sa kanyang paglalakad. Unang-una, hindi naman video ito, tanga. Picture yan. Anong paglalakad? Doon po lang mukha ka ng tanga, Sir Jason siya eh. Hindi naman video ito, picture ito. So, ano yung sinasabi mo rito na ano ito? Sinabi niya? Meron po siyang kahawig at pangangatawan, kilos at paglalakad. Isipin mo, paglalakad, larawan ito, hindi naman video. Tapos sabi niya, kapag daw itong Los Angeles or Beverly Hills North Police Division, maibigay na sa kanya ang pagkakakilanlan nitong babaeng ito, tsaka raw niya isi-share sa kanyang FB page, sa kanyang social media platform. So, ibig sabihin, wala pang pagkakakilanlan itong babae. Pero sinasabi niya rito, Pilipina daw. Di tanga. Di may pagkakakilanlan pa rin. Kasi sabi mo, Pilipina eh. Ano ba to? Anong klaseng, ano yan? Anong klaseng... unang-una mga kababayan, siyempre, kilala ito si Jason sa nasa mainstream media, journalist. Meron siyang follower na 353,000 sa kanyang FB account. So, meron siyang impluensya na kung saan, pag nagbigay siya ng balita, maaaring maging totoo sa isipan ho ng taong bayan. Tapos sabi niya pa ito, humihingi po ako ng dispensa sa lahat ng nakasubaybay dito sa aking pahina. Hindi ko mapagbibigyan ang inyong kahilingan na kilalanin ang sinasabing Pilipina. Pilipina raw na bitbit ng mga pulis LAPD Beverly Hills North Police Division. Beverly Hills, ano ba yung Beverly Hills, mga kababayan? Nung mga nakaraan, di ba? Nasasangkot ho ang Beverly Hills sa usapin hong pagkamatay ho ni Paulo Tantoco. Na sinasabi, allegedly di umano ay gumamit ng cocaine. Kaya na-overdose daw, kaya namatay. Ando doon para sa kwarto si Efelisa Marcos. Yun yung pinapalabas eh.
Ando din daw yung girlfriend ni ni Sandro Marcos. Tapos nagkalat daw ang droga, cocaine doon sa mesa. Yun yung inilabas na report ni ni Bobo Tiglao. Ni Bobo Tiglao, ni Bobit ba? Basta ni Mr. Tiglao. Mga kababayan, no? Sa sobrang kakapanira nila sa First Family, kay Ethel Lisa Marcos, kay Pangulong Bongbong, wala na tuloy naniniwala. Yung iba nakikiride on na lang eh. Parang nangaasar na lang eh. Isipin mo dati, sabi yung mga anak daw ni Pangulong Bongbong at ni Ethel Lisa Marcos, hinahayaan daw magdroga sa harapan nila. Isipin mo, yung Pangulong Bongbong at Ethel Lisa Marcos, hinahayaan nilang magdroga ang anak nila sa harapan nila. Ganun yung mga pinapalabas ni Gagang Baliw na Maharlika na walang love life. Yan yung mga pinapakalan. Okay, mga kababayan, although walang binabanggit dito si Jason sa na sino itong babaeng ito. Pero kung iisipin nyo, sinong tao ang ipinakikilala niya rito? Pinapamind conditioning niya sa kanyang mga follower. Tapos sabi niya, as soon as we get this information, we will most definitely share it with you. Thanks. Mayroon po siyang kahawig sa pangangatawan, kilos, at paglalakad, pero hinihintay ko ang iyong opisyal na tugon sa mga may kapangyarihan sa Los Angeles country na tunay niyang pagkakakilanlan. Para bang ang dating parang may pakialam pa sa yung Beverly Hills Police pa. Pag binigyan nyo mga kababa, pag binasa nyo ang mga comment section, pag binasa nyo ang mga comment section dito, mga comment dito mga kababayan. Ayan meron dito, Lisa Tanas. Okay, obvious naman kung sino yon, di ba? Ayun, ganun ho ipakilala ni Gagang Baliw na Maharlika na walang love life si Ethel Lisa Marcos. Tawag nila dyan, Lisa Tanas, di ba? So, ito? Ewan ko bakit nagkaganito si Anon. Ako nalulungkot, mga kababayan, kasi batang 90s tayo, nakikita natin si Mr. Jason siya, na ito yung mga nakikita natin, mga legit na, commentator, mga legit na broadcaster sa pagbabalita. Maparadyo man o mapatelebisyon, hindi ko alam ba't nagkaganito ito. Ako naaawa rin ako, mga kababayan. Ngayon, may lumabas ho, mga kababayan. May lumabas ho na ito pala yung babae na yan. Ayan pala yan. Yan pala yun, ito yung picture na ipinost niya. Ito yan. So, sabi niya pa nga, Pilipina. Hindi naman Pilipina ito. Ewan ko ba't alam niyang Pilipina. Sabi niya, wala pa raw pagkakakilanlan. Pero sinabi niya, Pilipina. Ang gulo, no? Tapos, may katulad daw ng paglalakad, kahawig. Isipin mo, hindi naman video ito, picture. So, paano niya napanood yung lakad? Doon pa lang, no? Halatang... Ako nalulungkot, mga kababayan, hindi ko alam ba't nagkaganito si Jason siya. Makakaawa ka siya. Imbis na may naiwan kang legacy sa mundo ng broadcasting, hindi ko alam ba't nagkaganyan ka. Anong nahihita mo rito siya? Sa ganitong ginagawa mo? Anong nahihita mo? Anong feeling mo sa ganon? Sa ganito? Panalo ka ganon? Napaka-immature ng ganitong galawan, Parang, alam mo yun, parang daig mo pa yung isip bata. Anong nangyari sa'yo? Ba't ka nagkaganyan? Naaawa ako sa'yo, sir. Actually. Naaawa ako sa'yo.
Kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.